Nung nakaraan nga ay nagparapol tayo para sa pa-free tattoo. Simpleng palaro nga para sa mga followers natin. At marami nga ding mga nakasali. At ang palaro natin, kung naaalala nyo, kung sino yung huling mabunot, siya yung matatatuan ng free tattoo. At si Sir Nazaren Capasio nga ang nanalo. Kaya siya yung mabibigyan natin ng pa-free tattoo. Nice day ngayong araw. Si Sir nga ay susunduin na natin. Dahil ngayong araw ay i-claim na ni Sir yung pa-free tattoo. Si Sir nga ay galing pang Pasig. Grabe, napakalayo. Kaya nasabi ko na malayo dahil si Sir ay pumunta gamit nga ang bike. Kumbaga Pasig hanggang Valenzuela ay binake ni Sir. Dahil hindi siya pamilyar sa lugar natin, susunduin na natin siya para hindi siya mahirapan. At sasabay na lang natin siya. Napaka-traffic at napakainit pa nga. Nagkita na kami ni Sir at dumiretso na kami sa studio. Ayan nga yung ginamit na service ni Sir. Napakaganda at mukhang alagang-alaga. Pagdating nga natin sa studio, nag-ready na rin tayo ng gustong ipatato ni Sir. Portrait nga ng anak ni Sir ang gagawin natin. Ito nga ang mini printer ang ginamit natin para sa stencil na gagamitin. I-ready na rin natin itong armrest dahil sa braso nga ni Sir gustong ipalagay yung bago niyang tattoo. At ididikit na natin ngayon yung stencil na print natin kanina. At dito nga ni Sir gustong ipalagay dahil balak nga daw niya yan punuin ng patches yung braso niya. Pagkatapos natin idikit yung stencil, pagpahingayin muna natin sa balat ni Sir para mas kumapit pa yung pinaka-stencil. Kaya ang gagawin na natin ay i-ready muna natin yung mga kailangan natin gamitin para maumpisahan na rin natin yung session. Dahil na-ready na natin ang lahat, umpisahan na natin. Alam nyo bang nakakatuwa yung client natin ngayon? Dahil porsigido talaga siya na makapunta dito sa studio. Isipin mo ba naman, taga Pasig ka, medyo malayo yung Valenzuela sa Pasig at pupunta ka na nakabike. Magsi-7 na nga nung pupunta si Sir dito sa studio. Nag-update nga siya na paalis na siya. Bigla ngang nag-chat ulit si Sir na nandun na nga daw siya sa monumento. Halos magdadalawang oras na. Mga alas 9 nga nag-update siya. Nag-send siya ng picture na nasa monumento na siya. At medyo nagka-idea ako na nakabike si Sir dahil nakita ko na may basket sa harap. Gumising nga rin ako ng maaga. Kala ko kasi ay makakarating ng maaga si Sir. At sabi nga ni Sir, magtatanong-tanong na lang daw siya pag papunta na daw siya dito sa lugar natin. Dahil nasa monumento pa lang siya. At bigla nga ulit nag-update si Sir. Nasa Paso de Blas, Valenzuela na nga siya. Nag-send siya ng picture. At nagtanong kung saan nga daw siya dadaan. At sinabi na ni Sir na nakabike nga daw siya. At hindi nga ako nagkamali. Dahil medyo matagal si Sir dahil nakabike siya. Dahil napansin ko nga din na may basket sa harap ng bike niya. At biglang napasabi nga ako na napakagaling ni Sir. Dahil hindi biro, para sa normal. At hindi naman bikers. Dahil parang Japanese bike kasi yung gamit ni Sir. At hindi naman talaga sobrang pambiyahe na kagaya ng mga mountain bike. Bigla ko ngang naalala yung sarili ko sa kanya. Na dati na nagbabike na malayo din ang mga napupuntahan. Dati nga ay natry ko rin mag home service. Gamit nga yung bike. Kaya alam ko rin yung pakiramdam ni Sir. Kaya alam kong porsigido siya. Dahil ganun din ako dati. Ang pinakakalaban naman kasi sa pagbabike, medyo nakakapagod na magpadyak. Oo, nakakaganda naman talaga siya ng pangangatawan at nakakalakas din ng puso. Malaking bagay kung gusto mo mag-cardio. Pero kung malayo yung biyahe, hindi lang kasi pagod ng pagpadyak. Minsan, ang pinakamahirap na kalaban talaga yung araw. Mas sobrang nakakapagod pa yun sa pagpadyak. At sobrang nakakairita talaga yung init. Lalo nga nung bumiyahe na si Sir. Nasa monumento pa nga siya nung alas 9. Ayun na nga yung kaputukan ng araw. At medyo masakit na rin sa balat. Nung nasundo ko nga si Sir, halos mag-aalas 11 na nung nakapunta kami ulit sa studio. Talagang nainitan rin tayo nung sinundo natin si Sir. Pero dahil nga ayaw na natin siyang mahirapan, kaya pinuntahan na natin siya kung saan siya nagpahinga. Pahinga nga lang daw siya at iinom siya ng tubig. Sabi ko nga sa kanya na antayin na lang niya ako para kampante na lang siya na sundan ako at hindi na siya tanong na tanong at pahinto-hinto pa. Ayun din kasi ang nakakatagal sa biyahe kapag hindi mo alam yung pupuntahan mo. Pero pumunta pa rin si Sir kahit hindi pa siya nakakapunta dito sa lugar natin. At ang pinakamatindi pa ay nakabike pa si Sir. Ang ginawa nga natin dahil alas 11 na rin nung nakapunta si Sir sa studio. Binigyan ko nga si Sir ng tubig at tasty. Dahil hindi pa nga nakakapagluto kaya hindi pa natin nayaya si Sir na kumain muna. Pero nung nag-alas 12 na, nag-ready na si Mrs. ng makakain namin. Dahil malayo yung binahe ni Sir, kailangan natin siyang busugin. Medyo malayo din yung binahe ni Sir. Kaya alam kong nakakapagod at nakakagutom din yung biyahe. Kaya
Kaya ihihinto muna natin yung session at kakain muna tayo. Dahil alam kong nakakagutom na din naman, lalo na kay Sir. Kaya kailangan mabusog natin si Sir at hindi siya mailang. At nagawa naman natin at napalagdag pa natin si Sir ng kanin. At dahil busog na kami at nakapagpahinga na ng konti, umpisa na ulit yung session. Sa buhay nga natin, kailangan lang natin magpatuloy kahit malayo pa yung biyahe. At sobrang hirap man ng proseso. Ang pinakakailangan ay porsigido sa ginagawa. Dahil lahat naman ng hirap na pagdadaanan ay dadaan lang yan at magiging okay din yung lahat basta't nagsisikap ka lang. Wala namang madali sa buhay natin dahil kailangan talagang kumilos ng bawat isa. Gaya nga ni Sir, day off ngayong araw pero napalaban siya sa biyahe. Nagsikap si Sir para makuha yung free tattoo. Swinerte si Sir dahil siya yung nanalo. Pero hindi rin dapat mapupunta sa kanya kung hindi siya magsisikap na pumunta dito sa studio. Deserve ni Sir yung free tattoo natin dahil isa si Sir sa masikap na talagang kumikilos at hindi dahilan yung malayo. Mas inintindi ni Sir kung paano makakapunta kahit hindi niya alam yung destinasyon na pupuntahan niya. Kaya saludo ako sa iyo, Kap, at maraming salamat sa pagdayo dito sa studio natin. Dito nga ay halos patapos na tayo at konting highlights na lang yung ilalagay natin. At heto na nga, linisan na natin ng foaming soap na antibacterial para makita na natin kung ano yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo. At ayan na nga yung nagawa natin sa tattoo ni Sir. At sana napasaya kita sa pagdayo dito sa studio. Si Sir nga yung nanalo ng free tattoo. At malay mo sa susunod ikaw naman. Abang-abang na lang din sa susunod na mga palaro pa natin.